Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mahalagang tanong dito sa mundo ng crypto. Kung bibili ka ng $5,000 worth ng Bitcoin or XRP, alin ang mas magandang option sa loob ng 5 taon or 5 years? Ang analysis na ito ay ginawa ni Ginong Steve Schultz. Siya po ang founder ng ElijahStreams.com. At ibinahagi po niya kung paano mas mataas ang potential upside ni XRP kumpara kay Bitcoin sa ilang mga kondisyon. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating pinakaunang tanong kung paano ang sitwasyon ni Bitcoin ngayon. Ayan. Sa kasalukuyan, si Bitcoin po ay nagtitrade sa mga presyong $117,000. Para sa analysis ni Ginong Schultz, ginamit niya ang trading price na $120,643. Kung gagamitin mo ang $5,000 para bumili, makakabili ka lamang ng 0.041 BTC. Dahil dito, kahit na umabot si Bitcoin sa $1 million per coin sa loob ng 5 taon, ang $5,000 mo ay magiging $41,000 lamang. Malinaw na ito ay malaking tubo or gain, pero hindi kasing taas ng potensyal na maaring maibigay ng ibang coins tulad ni XRP. Kaya si Bitcoin ay si Bitcoin po ay patuloy na tinuturing na store of value. Kaya posible pong tumaas ang demand nito. Ngunit ang upside ay limitado kumpara sa ibang mga altcoins. Paano naman ang sitwasyon ni XRP? Sa XRP sa kabilang banda ay nagtitrade po sa mga presyong $3.20 sa oras po na nailabas ang analysis dito ni Ginong Schultz. Sa halagang $5,000, makakabili ka ng humigit kumulang 1,558 na XRP. Kung maabot po na XRP ang presyong $100 sa loob ng 5 taon, ang investment mo ay magiging $155,800. Ibig sabihin, higit po sa 30 times ang balik mo sa initial investment o halos 5 beses na mas malaki ang tubo or kita kumpara kay Bitcoin sa parehong senaryo. Kaya kung maraming investors ang papasok kay XRP, maaaring mabilis na tumaas ang kanyang presyo dahil sa mataas na demand, lalo na kung ang coin ay makakamit ang malaking milestones sa adoption or partnerships. Ngayon ay bakit po mahalagang tingnan ang percentage gains at hindi lang ang absolute price? Ayon po kay Ginong Schultz, madalas malito ang mga investors sa mga absolute price targets tulad po ng $1 million kay Bitcoin. Mas mahalaga po ang percentage gains dahil ito ang totoong nagpapakita ng tubo or kita mula sa investment mo ngayon. Kahit na mataas ang Bitcoin sa presyong $1 million, mas malaki ang potensyal na kita na makukuha kay XRP kung titingnan ang percentage increase mula $3.20 hanggang $100. Kaya ang mga investors ay maaari pong mag-shift ng focus sa coins na may mataas na growth potential, kaya maaaring tumaas ang volatility at trading activity sa XRP market. Ngayon ay pwede ba talagang maabot na XRP ang presyong $100 pagkatapos ng 5 taon? Yan, or after 5 years? Ito po yung pinakamalaking tanong dyan. Kaya para maabot ni XRP ang $100, kailangan po nitong tumaas ng higit sa 3,050% mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Ayon po kay Matthew Brynen, siya po ang COO ng Crypto Charge, highly likely ang XRP na maabot ang $100 by 2030. Samantala, ayon naman po sa report ng Bitwise, para sa professional investors, maring maximum na maabot ni XRP ay $29 pagsapit ng taong 2030. Kaya mas mataas pa. May mga analyst din tulad ni Ginoong Javon Marks na naniniwala na posibleng maabot ni XRP ang $100 ngayong taon pa lamang. Yan, or ngayong mismong taong ito, taong 2025. Kaya yan po ang pinakamatindi.
Ang mga bullish predictions po ay maaaring magdulot ng FOMO sa market at magtulak sa short-term price spikes. Ngunit may risk din kung hindi po matupad ang targets. Ano naman ang sinasabi ng ibang mga prominent figures sa XRP community? Ayan, may ilang mga leaders sa community tulad po ni Zena na nag-claim na si XRP ay makakalikha ng mas maraming millionaires sa presyong $1,000 or $1,000 per coin kaysa kay Bitcoin sa $1 million per coin. Bagamat ambisyoso, maraming expert ang nagdi-dismiss sa predictions na ito bilang overhype. Ngayon ay posibleng market impact po nito ay ang mga matataas na predictions ay kadalasang nag-i-influence sa sentiment ng retail investors. Kaya maaaring tumaas ang volume at short-term trading activity kahit na may mataas na risk. At bilang panghuli, sa aking opinyon, si XRP ay kasalukuyang nasa isang mataas na growth potential kumpara kay Bitcoin sa parehong investment amount. Ang malaking upside po ay malinaw, ngunit kasama rin ang mas mataas na risk. Si Bitcoin ay mas stable at mas established. Meron po siyang mas established na track record. Kaya mas mababa po ang potential gain pero mas predictable ang returns. Kung kaya, para sa mga investors na handang mag-take ng malaking risk para sa mas mataas na reward, sa XRP ay worth considering sa 5-year investment plan. Ngunit kung mas gusto mo ng stability at predictable growth, si Bitcoin po ang mas safe na option. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.